Trillanes, huli sa kulungan ni Duterte sa Hague. ICC siya pala ang papatay kay PRRD. Grabe. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Spotted si Antonio Trillanes sa ICC The Hague. Ayan, oh. Kakin mo, nasa ICC. Totoo ba yan? Lakas mo, Teng. Abay, bakit kasama si Antonio Trillanes sa isinagawang 10th seminar ng ICC from International Criminal Court? ICC holds 10th seminar on cooperation in The Hague with national focal points. The participants of the 10th seminar on cooperation at the ICC headquarters in The Hague, Netherlands. On September 16 to 18, 2025, the 10th Seminar on Cooperation with National Focal Points took place at the seat of the International Criminal Court in The Hague, the Netherlands, with the theme Effective Justice through Efficient Cooperation. For 3 days, a number of officials and focal points from states where investigations are being conducted and other states playing a key role in cooperation met with court officials and staff to discuss cooperation with the ICC and share good practices. 32 representatives from 19 states were present, including representatives from 6 states not parties to the Rome Statute. At nagkataon lang din ba ang naging statement ngayong araw ni Vice President Sara? Tigas talaga ng mukha eh. No? Kita mo hanggang sa ICC yung kamandag niya is nakakarating pa. Hindi na nakontento dito sa Pilipinas. Talagang gusto niya pa talagang puntahan si PRRD, no? Yung tipong gustong ipakita yung pagmumukha niya doon. Ano ba talaga gusto mo talaga kay PRRD? Alam mo kasi sa akin, masasabi ko lang kay Boss Trill. Yan, kumbaga sinasamantala niya na talaga yung pagkakataon ngayon. Siyempre, sila ngayon yung nasa taas eh. Kumbaga sa kanila pumapabor yung ruleta ng kapalaran. Pero kapag ang ruleta ng kapalaran umikot, pababa, ay nako. Lang niya. Ila'y nagkaroon ng peking welfare check sa loob mismo ng Hague Detention Unit ng dating Pangulong Duterte. Ang pinagtataka ng mga netizens ay bakit nandirito si Antonio Trillanes sa seminar ng ICC, gayong hindi naman na miyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kaya pala ilang linggong hindi nagpaparamdam itong si Trillanes. Oo nga, no? Nasa out of picture yan eh. Nasa out of picture, hindi nga siya nababalita ngayon lang uli. Wala nga siya sa naging rally kontra korupsyon. Ay ito pala ang kanyang... Yan sasama? Yung sa anti-corruption? Walang pakialam yan. Kung sa anti-corruption mo aasahan yung taong yan, hindi sasama yan. Alam nyo kung bakit? Hindi naman usaping Duterte yun eh. Kung usaping Duterte yung korupsyon na yan, numero 1, baka mamaya nga, doon na natutulog yan sa Luneta o sa, ano ba yun, ganito, ganyan, yung mga pinagdausan ng rally. Diba? Baka hanggang matapos ang rally, nandudoon yan. Basta hindi Duterte ang pinag-uusapan, wala yan doon. Huwag na natin expect yan. Kita mo kung nasaan ang mga Duterte, nandudoon yan. Buntot ng mga Duterte yan eh. Diba? Buntot yan. Ang pinagkaabalahan habang busy ang mga taong bayan at ang DDS kung paano nila lalabanan, ilalabas ang kanilang boses para kontra korupsyon ng Marcos administration. Ay ito pala ang pinaghahandaan ni Trillanes. At sa naging pahayag ni Vice President Sara na mananagot ang Malacanang kapag may nangyaring masama o mabawian ng buhay ang dating Pangulong Duterte. Ito ang komento at statement ni Pulong Duterte. Pinaslang mo na lang sana si PRRD para mawala yung pagkapraning mo. Yan lang ba ang kinayang isipin ng utak mo?
Akala mo ba matatahimik ang mga tao pag ipinakulong mo si PRRD? You will go down as the worst, most corrupt, and most hated president of this country, and we, the people, will make sure that you will answer for that. Bangag nga pisot. Pisot pa. Yung pisot pa yan yun. Okay. ICC holds the 10th Seminar on Cooperation in The Hague with national focal points, and it's Trillanes who represents the Philippines. Bakit? Ano i-represent dyan sa Philippines? Tama, sinabi nga ni Robin Sweet Showbiz, hindi na tayo konektado sa ICC. Ano, pili tayong dumidikit sa ICC? Sige lang, idikit nyo yung sarili nyo sa ICC. Kapag nag-iba ng administrasyon, kapag hindi pabor sa inyo yung administrasyon, ayos yan, diretso na rin kayo sa ICC. Ito, represent, parang ano ba yan? Pang-inis kay PRRD, parang sumama ka doon, pumunta ka ng The Hague sa ICC, tapos pakita mo yung mukha mo kay PRRD, baka atakihin. Parang ganun. Parang kayo pa yung naglalapit sa masamang mangyayari kay PRRD. Kasi alam nyo kahit hindi nahawakan ni Trillanes yan si PRRD, sigurado sasama ang pakiramdam ni PRRD dyan. Makita lang niya yung mukha niyan talaga. Kasi talagang ako, kahit sabihin natin, di natin nakikita ngayon yung reaksyon ni PRRD, kapag nakita niya yung reaksyon ng tao, pag nakita niya tong tao na to, sigurado, maiisip natin yung reaksyon ni PRRD. Ano sa isip natin na talaga sigurong kulang na lang hilahin sa kulungan yan si Boss Trill. How can we trust a dishonest person? This means that ICC is nothing. Tsaka questionable yan, nandiyan si Trillanes. Ako sa akin, kung tayo, iniisip natin na ligtas ba si PRRD kasi nandiyan yan, hindi pa pwede ang kaaway mo o yung nagdidiin sa'yo mismong nandiyan. Hindi pa pwede yun. But a political weapon utilized by those in power. Trillanes is currently in The Hague. Vice President Sara just made a statement about the officials from Philippine Embassy who entered the ICC detention to do welfare check. Coincidence? Or they're brewing something again since their evidence is not strong? Mukhang gumagawa na talaga sila ng paraan upang mabura na ang mga Duterte sa politika. Itong pagpumilit ni Trillanes sa ICC ang magkaroon ng clearance sa ombudsman si Boyeng Remulla. Talagang gagawa ng paraan yan. Kasi kapag dumating ang 2028, alam nila kapag si BP Sara talaga is nakalusot sa mga ikinakaso nila, nakaligtas siya dyan, nakalagpas siya, sigurado alam nila yung magiging restback sa kanila. Kaya hanggat maaaga pa, is pine-prevent na nila yan. Hanggat maaari yung Sara Duterte hindi makatakbo, hindi manalo. Diba? Kung kinakailangan, lahat nga ng mga kaalyado ng mga Duterte, mawala. Ganun Yun naman yung sa ombudsman na sinasabi ni Senator Amy, yung plan C. Kasi natatakot sila sa mga sarili nila. Alam nila yung magiging balik. Pero sa atin naman, hindi naman araw-araw Pasko. Hindi araw-araw hindi araw-araw, nasa inyo yung pagkakataon. Nababaliktad ang sitwasyon. Ang desperado na talaga sila. At tila mukhang sindikato na ang nagpapaikot o nagpapatakbo ng Pilipinas. Kasi nga naman, na-dismantle na at naubos ang makinarya ng mga sindikatong ito nang maupo ang dating Pangulong Duterte. Tila ito ay isang paghiganti na nila. Akalain mo nga naman, biglang naging hero ng mga kakamping at dilawan itong si BBM. Kain suka ang mga pink. Mapatalsik lang at mabura ang mga Duterte. Panoorin natin ang buong video. Ang ginawa ng Pangulo in the past 10 years, talagang inano niya, tiniis niya yung mga batikos sa kanya na may corruption, wala siyang nagagawa pa doon sa kanyang mga pangako, etc. Tiniis niya, And sa isang iglap, naging hero siya sa pagsabi lang niyang mahiya naman kayo. Di ba?
Yun lang. Ang galing, no? One click lang. Pero kung tutusin dati, yung mga umaano sa kayo, mga kakamping, mga dilawan, yan yung allergic na allergic at nagpahirap sa kanila dati. Kumbaga, hero. Ginawa siyang hero ngayon. Siyempre, hero eh. Ikaw yung malakas ngayon eh. Pero ako sa tingin lang sa tingin ko lang kung sakaling dilawan ng kakamping na ang nakaupong presidente, nako, tatablahin uli siya niyan. Wala akong tiwala sa mga yan. Sorry 'di ba? Kayo ba talagang kinalimutan nyo na talaga yung pinaglalaban nyo dati na tungkol sa mga ginawa sa inyo ng Marcos? 'Di ba? Yan lagi yung inaano sa mga ano nyo. Nung martial law, ganito, pinahirapan kami, lahat kami. Ganito, ganyan, mga Marcos, mga ganito, ganyan. Sigurado ba kayo na kapag ang presidente na, kakamping o dilawan, kakalimutan nyo na talaga yan at kaibigan nyo na ang mga Marcos? Ganun ba? Siyempre, kaya mabait kayo sa mga Marcos ngayon. Alam natin na sila ngayon na nakapwes, wala kayong magawa. Ika nga, if you cannot beat them, join them. Yan ang kasabihan. Diba? Kung hindi mo kaya, sumali ka na lang. Kaya kahit ayaw mo, kahit sukang-suka ka na, kahit sukang-suka ka doon sa sinasamahan mo, kakainin mo. Kumbaga, ganun eh. Wala kayong magagawa. Diba? Huling-huli natin yung mga ganyan. Biglang naging hero siya ng mga pink at dilaw. Hindi ko talaga maisip no? Paano nangyari yun? 3 years, nirereklamo siya. 3 years, sinasabihan siya ng kung ano-ano. Tapos sa isang iglap lang, sasabihin lang niya, mahiya naman kayo. Ngayon, hindi na siya iniimbestigahan. Hindi na siya yung binabatikos. Pero sa totoo, wala pa rin talaga siyang ginawa. Ewan ko sa inyo, sayang ang bayo. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natin ngayon natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Madara Hug. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.